salamat, Lord, sa lahat. Salamat sa krus, Panginoon. God, salamat sa iyong dugo, Panginoon, na nagpugas namin, Lord, sa aming mga pagkakasala. God, we thank you, Lord. God, na meron kami Diyos, Panginoon. Meron kami Diyos, O Lord, na laging nandiyan, Panginoon. Diyos na laging nagbibigay ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Diyos na laging umagaway sa amin, Panginoon, nagbibigay ng kalakasan, Panginoon. God, at sa umagang ito, Panginoon, patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Patuloy ka namin sasapahin, Panginoon. Patuloy ka namin dadakilahin bilang aming Diyos. Diyos na buhay, Panginoon. Diyos na tapat, at Diyos na dakila, Panginoon. Be with us, O Lord, sa umagang ito, Panginoon. Sa inyo po namin binabalik ang pinakamatas na pupurihin. Pagsamba, pasalamat sa tamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po and show some love. Say hi, hello to everyone. Good morning po. Good morning. So, welcome to Calvary Frontier San Fernando. Thank you for coming. We hope and pray that you will be blessed this morning. So, bago po tayo magsimula, may few announcement po tayo. Meron po tayo mga bisita. Galing po. Sa po ay galing? Marikina tsaka Antipolo. Marikina at Antipolo. Kaya New Zealand. LA. Lower Antipolo daw. LA. So, sila po yung mga si Ate Sari po. Kilala nyo naman si Ate Sari at yung mga kaibigan niya. So, before we start, a few announcement po tayo. Ladies, prayer dito po kayo sa church every Saturday, 5:30. Oh, 5:30. In-adjust na po pala. 5:30 na. And then they have ladies Bible study. Mag-start na po mamaya, 6:30 p.m. The Book of Haggai. Doon po sa likod, yung mga wala pang mga copy doon sa kanilang study, meron po tayo doon sa likod. Mga ladies, mamaya po, 6:30. At men's prayer, we have men's prayer bukas kina Kuya Renan. Doon sa bahay ni Kuya Renan po tayo, 7 p.m. So, lahat ng men's na hinayaan ko po na pumunta doon sa bahay ni Kuya Renan. Birthday niya po daw. So 7 p.m. doon po. And then we have Wednesday night service o fellowship. Book of Nehemiah po yung pag-aaralan natin in Wednesday night. And then we have Sunday service. At please include Pastor John sa prayer nyo. Like I said, next year, darating po sila dito January. So as of now, sinabi niya sa akin, hi sa inyo lahat. And then they have 18 teams, so 18 person na darating January. So please pray for them, include them sa inyong mga panalangin. So napakarami po nila. So please include them sa mga prayers nyo, yung mga plano nila, that God give them wisdom at mga safety sa kanilang mga travels na gagawin. So thank you so much. Let's pray and start. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigay niyo sa akin, Panginoon. Nawa, ikaw po yung mapuring sa namin ngayon gabi ito. Umagang ito, Panginoon, na nawa po sa yung puso namin, tumigo yung bawat salita mo sa puso namin, Panginoon. Hindi lang po ito pakinggan namin, but Lord, ito ay sa pamuhay namin bilang mga anak mo, Panginoon. Thank you for this wonderful opportunity, Panginoon. May you be magnified and glorified. We love you, we praise you. In Jesus' name. Amen. So if you have your Bible, please turn to 2 Corinthians o Pangalawang Korinto, chapter 11, verse 16 to 33. Ang title po natin ngayon, ang tunay na lingkod ng Diyos.
So as last Sunday message, Paul, na again, dinipensahan niya yung sarili niya. At ngayon, umagang ito, Paul will continue to defend yung kanyang kredibilidad bilang isang apostol. But here, dito, kailangan labanan ni Pablo yung mga false apostles o yung tinatawag niyang super apostles na sinasabi niya o mga false teachers. Diba? They're not true apostles. Na Paul, kung titignan natin, dun sa last Sunday, even this verses that he's sarcastico. Diba? Kung titignan mo sa panahon na pala ni Paul, meron ng mga katulad ni Pablo ay sarcastic na sa pagsasalita. Diba? Yung sense of humor ni Pablo ay katulad ng mga ibang tao na ngayon. Diba? Hindi sila different. Hindi sila nagkakaiba. So, ngayong umagang ito, Paul will defend again yung kanyang kredibilidad bilang isang apostol. Na siya ay tunay na apostol. Na siya ang tunay na lingkod ng Diyos. So, let's start here in verse 16 at hanggang 21. Anong sinabi ni Pablo dito? Sabi niya, muli kong sinasabi, huwag daw ang isipin ng sino man na ako isang hangal. Kung magkakagayon man, dapat niya ako tanggapin tulad sa isang hangal upang makapagmalaki ako kahit kaunti. Ang sinasabi ko na pagmamalaking may pagtitiwala ay hindi ko sinasabing ayon sa Panginoon. Sinasabi ko ito tulad sa isang hangal. Yamang marami ang nagmamalaki ayon sa pamantayan ng tao. Magmamalaki rin ako ng gayon. Pinapabayaan ninyo ang mga hangal dahil kayo ay mga matatalino. Ito ay sapagkat pinapabayaan ninyo kung inaalipin kayo ng sino man, kung nilalamon kayo, kung kinukunan kayo ng mga anumang bagay, gayon din pinapabayaan ninyo kung nagmamalaki ang sino man sa inyo, kung sinasampal kayo ng sino man. Nagsasalita ako sa aming kahihiyan na kami ay parang mahina. Ngunit kung saan man may malakas ang loob, malakas din ang loob ko. Nagsasalita ako nito ng tulad ng isang hangal, sabi ni Pablo. In New King James, I said, I say again that no one think me a fool. If otherwise, at least receive me as a fool, that I also may boast a little. What I speak not according to the Lord, but I swear foolishly. In this confidence of boasting, seeing that many boast according to the flesh, I also boast. For you put up with fools gladly, since you yourselves are wise. For you put up with it if one brings you into bondage, if one devours you, if one takes from you, if one exalts himself, if one strikes you on the face. To our shame, I say that we were too weak for that. But in whatever anyone is bold, I speak foolishly. I am bold also, sabi ni Pablo. So, dito, makikita natin yung pagka-sarcastiko ni Pablo dito. Diba? Na, ito yung sinasabi niya, but iba yung meaning. Diba? Iba yung sinasabi niya talaga. So, alam natin na ayaw ni Pablo na pinopromote niya ang kanyang sarili. Diba? Kung babasahin natin yung epistle ni Pablo o yung kanyang mga sinulat na epistles, hindi niya pinopromote. Ayaw niyang pinopromote yung sarili niya. Mas gusto niyang pinag-uusapan o ipangaral ang ating Panginoong Jesus kesa isulat ang kanyang sarili. Diba? Ngunit, yung mensahe na yon na gusto niyang isulat ang Panginoon, yung mga ginawa ng Panginoon ay nahahadlang dahil, bakit? Sa pagkawalang bahala ng mga taga-Korinto, sa mga credential o dun sa pagiging tunay na apostol ni Pablo. Na isang tunay na kinatatawan o apostle of Jesus. Yun ay nahahadlangan. Dito, yung tinatawag niyang super apostle na sinatawag nilang sarili nilang mga tunay na sinasabi ni Paul dito na mga hangal na nagmamayabang ng kanilang mga credential. Si Pablo ay hindi ganito. Diba? As last Sunday message, tinuro sa atin that itong mga super apostle o eminent, sabi ni Paul, na mga apostol, ay yung pinagyayabang nila kung sino sila, kung sila ay minister ni Kristo.
na sila ay mga matataas na tao. But si Pablo ay hindi ganito. Diba? Ayaw niya na siya yung laging, yung naitataas. Diba? Yung nakikita ng tao, but he wants the Lord Jesus na makita lagi. Ito ay magiging malinaw. Kapag sinimulan ni Pablo na sabihin ang kanyang mga kredensyal bilang isang tunay na apostol. Mamaya, makikita natin yon, yung credential niya na nagpapatunay na siya ay tunay na apostol kesa sa mga tinatawag na super apostle dito. So Paul decided dito, kung titignan natin, basahin natin yung chapter 11 dito, at yung verses na pag-aaralan natin dito na Paul decided na alisin na yung gloves, parang boxing, di ba? O kung gusto nyong laban, sige, bibigyan ko kayo ng laban. Sige, tatanggalin ko na yung gloves ko. Pupunta na ako dyan sa arena at makikipaglaban na ako sa inyo, sabi niya. So, dahil dito, kapag pinili ni Pablo yung noble way na maging silence na lamang siya o maging tahimik na lamang siya sa nangyayari sa mga taga-Korinto, dun sa mga false teachers, ay parang inaalaw niya na manalo yung mga false teachers sa mga taga-Korinto, di ba? Na mawala yung kredibilidad niya. Kapag nawala, like I said, always said, kapag nawala yung kredibilidad ni Pablo, pati yung pinapangaral niya ay mawawala na rin ng kredibilidad, di ba? So, sabi ni Pablo, gusto nyo yan? Sige, din tayo maglaban, sabi ni Pablo. But, dito makikita natin yung pagkakaiba ni Pablo at ng mga sinatawag na eminent apostle o super apostle na sinasabi dito. In chapter 10, pinag-aralan natin na natutunan natin that we are in a war, diba? Bilang mga Kristiyano. Tayong lahat na tinanggap ang ating Panginoong Jesus that we are in war spiritually, diba? At ang isang warrior, he needs to fight. Sometimes, yung laban is getting dirty, sabi nga, diba? Or yung iba na yung ginagawa. Pero as a warrior, we don't give up. Katulad ng ginagawa ng mga false teachers dito kay Pablo. They're doing dirty works para lamang sirain sa Pablo. But Paul, hindi siya nag-give up. So it's the same thing sa atin. We fight. Even the fight, it's getting dirty. Diba? Hindi tayo mag-quit. Warriors for God, kailangan natin i-destroy yung stronghold ng kalaban. Diba? Kagaya ng pinag-aralan natin past few weeks, that we need to destroy Satan's stronghold sa bawat buhay ng mga tao na dinidestroy niya. At ito yung exactly na ginagawa ni Pablo, na winawasak niya yung stronghold ng kalaban doon sa Korinto. Diba? Dahil they step foot, nandun na sila sa Korinto. Pumasok na sila doon sa church ng Corinth. So Paul, right now, fighting the war there, destroying the stronghold, o destroying yung stronghold na yun na ginagawa ng mga false teachers doon. And Paul said, sabi niya, what I speak not according to the Lord, but as it were foolishly, sabi niya. So Paul speak not according sa ating Panginoon. Ibig niyang sabihin dito na yung kanyang mga pagdepensa ng kanyang credential ay nakapokus sa kanyang sarili, himself, sa kanyang mga nagawa, di ba, para sa Panginoon. Pero ito ay, pagbubos, pagyayabang, sabihin na natin, at ito ay hindi galing sa Panginoon. Na alam naman natin na sinasabi ni Paul na ayaw niyang ipagyabang yung kanyang sarili. But he needs to depend yung credential niya so that kailangan niyang sabihin itong mga bagay na ito. Like I said, Paul, ayaw niya na ipag-usapan yung kanyang sarili. Masaya siya na isulat yung mga nagawa ng ating Panginoon. Katulad ng sinabi niya in 2 Corinthians 4:5, for we do not preach ourselves, sabi niya, but Christ Jesus the Lord. Sabi niya, di ba? Si Pablo, like I said, ay napipilitang magsulat tungkol sa kanyang sarili. Dahil marami ang nagyayabang ayon sa laman. Yun, yung mga super apostle dito. Diba? Nagyayabang ayon sa sariling nilang karunungan. Diba? Itong mga false teachers na to ay mga mayayabang.
Diba? Tinataas yung kanilang mga sarili. Diba? Na, ito, ako, minister ni Kristo. Kailangan paglikuran niyo. Diba? But si Pablo, iba yung kanyang gagawin dito. Yes, he will boast about what he did para sa ating Panginoon. Kung ano yung ginawa niya para sa Panginoon. But in different way. Diba? Ngunit ang pagmamayabang ni Pablo ay magiging, like I said, iba sa pagmamayabang ng marami na ayon sa laman. The apostles na dito, kung na-convince nila yung mga taga-Korinto sa kanilang pagyayabang at truly na-convince na nila doon sa kanilang mga pagyayabang sa laman, dahil yun yung method nila na para kunin yung loob ng mga taga-Korinto. At evidently, kung babasahin natin yung 2 Corinthians, di ba? At yung history ng Korinto, the church, naging effective yung ginawa ng mga false teachers o yung mga eminent apostles dito, swaying the church at Corinth. So, therefore, in this case, sabi ni Pablo, fighting fire with fire, kailangan at necessary na. Sabi niya, dahil hindi ko na pahihintulutan na lasunin nyo yung church ng Corinth. So, like I said, madali nilang tinanggap ang mga huwad na guro at mga kanilang walang kabuluhang pagmamayabang at katuruan. So, Paul, sarkastikong sinabi niya ni Pablo na ginagawa nila ito dahil sa kanilang pagkamatalino. Diba? That's very sarcastic of Paul, na tinatanggap nyo yung mga huwad na guro, yung kanilang walang kabuluhang pagmamayabang dahil bakit? Kasi matatalino kayo, sabi ni Pablo, di ba? Ang mga taga-Korinto ay pinagmamalaki ang kanilang pagiging mapagtanggap at bukas sa iba. Di ba? Yun yung problema doon sa una pa lamang. Di ba? Na pinag-aralan natin yung 1 and 2 Corinthians. Ano yung problema ng mga taga-Korinto? Nandun yung acceptance nila sa lahat. Di ba? Na mapagtanggap sila at bukas sa lahat ng mga bagay. Even sa kasalanan. Di ba? Ano sabi niya? For you put up with it if one brings you into bondage, sabi niya. Or, basahin natin yung verse 20. Ito ay sapagkat pinapabayaan ninyo kung inaalipin kayo ng sinuman. Kung nilalaman kayo, kung kinukuhanan kayo ng anumang bagay, gayon din pinapabayaan ninyo kung nagmamalaki ang sinuman sa inyo, kung sinasampal kayo ng sinuman. Diba? So, katulad ng mga naloloko ngayon sa panahon natin, the Corinthian Christians, pinapabayaan din nila itong abuse ng mga super apostle na to. Kung titingnan natin sa panahon natin ngayon, marami yung katulad ng sinabi dito ni Pablo in verse 20. Diba? Na mga churches na pinapabayaan nila yung kanilang leaders na kuhan-kuhanan sila ng mga pera, ng anumang bagay. Pinapabayaan nila na yung kanilang minister ay magmalaki. Yung kahit sinasampal na sila, pinapabayaan pa rin nila. Diba? There's a lot of churches na nakakalungkot, diba? Even today. So even Christians back then in Corinth, the Corinthian Christians, pinapabayaan nila itong mga abuse na to. So, thinking that iniisip kasi nila kapag na-endure nila itong mga bondage na to, itong kahirapan na ito, o yung pagkaalipin nila, they think that ito ay spiritual na growth. Diba? Yun ay mali na kaisipan. Diba? Maling-mali na kaisipan yun na kapag inaabuso ka ng minister, ng pastor mo, and that na-endure mo yun, nag-grow ka spiritually? No. It's very wrong. Diba? So, at yung bondage na sinasabi ni Paul dito can indicate yung mga false teachers o yung mga false apostles, false teachers were legalists. Trying na ilagay yung mga tao, yung congregation nila dun sa bondage of law. Diba? Na ito yung gawin mo, ito yung gawin mo. Hindi ka pwedeng gumanyan, hindi ka pwedeng gawin yan. So, that's the bondage of law. Diba? We're not under law, but we're under grace. Diba? Yun yung lagi nating tandaan.
Ngayon, marami na mga tao, even churches today, sinusuot nila yung tinatawag na tolerance as a mark ng pride. Diba? Na hinahayaan nila yung mga bagay-bagay o even kasalanan sa kanilang church. They believe o naniniwala sila na yung acceptance ng every kasalanan, of course, hindi nila sasabihin na kasalanan. Diba? They don't. Na hindi nila sasabihin na hindi tinatanggap namin lahat ng kasalanan. Hindi nila po sasabihin yun. Sasabihin nila o yung ilalagay nilang salita yun is the virtue. Diba? A virtue na ano yun, katangian na nagsasabi na yung church nila, mabait, mapagmahal, generous. Diba? Yun yung ilalagay nila. Tatanggapin namin kayong lahat kasi mapagmahal kami. Walang problema kahit bakla ka. Walang problema kahit hindi pa kayo kasal, nagsasama na kayo. Diba? Walang problema sa amin yan. That's the virtue na sinasabi nila na ina-accept namin. That's the Corinthian Christians. Ganon din sila. Diba? Ganon yung ginagawa ng Corinto. At yung mga false apostles, teachers, na sinasabi nila, tanggapin natin lahat. Bakit? Dahil kapag marami yung mga tao, marami din akong pera na makukuha. Marami din akong mga alipin. Diba? So the same thing ngayon sa panahon natin. But our church, yung church ngayon should not tolerate any false doctrine or false teaching or teachers ngayon. Diba? Ano yung, kung titingnan natin in Revelation 2:2, Jesus commended yung church ng Ephesus. Bakit? Basahin natin bakit. Sabi ni Jesus sa Revelation 2:2, I know your works. Sabi niya, your toil and your patience. I know your patience and endurance. Sabi niya, and how you cannot bear with those who are evil, but have tested those who call themselves apostles and are not, and found them to be false. So dapat maging ganun din tayo katulad ng church ng Ephesus. Diba? Not tolerating these false teachers. Itong mga bulaang tagapagturo. Kagaya ni Pablo dito na napuno na siya. Gusto niyong laban? Sige. Lalabanan ko na kayo. Diba? But in different manner. So, itong mga false teachers na to did not have yung best interest nila sa mga Korinto at heart. Diba? Ano yung interest lamang ng mga false teachers na to? To get their money at gawing alipin yung congregation nila. They enslave them dun sa tinatawag na legalism na ito yung gawin nyo, ito yung gawin nyo. Kailangan laging yung ginagawa to. Pag hindi nyo ginawa to, nagkakasala kayo. Diba? They enslave them dun sa legalism na yun. At tinutulak sila na kailangan kayong magbigay financially. Diba? Every sahod nyo, 10%, automatic. Kaltas sa credit card nyo, ay sa ATM card nyo. Diba? Automatic yun. No, kwento ko lang. Meron lang akong isang kaibigan na niyaya ako sa church. At sabi niya, doon sa church na pinuntahan niya, that automatic kinakaltas yung kanyang 10% na sahod para i-donate doon sa church niya. Automatic na hindi sasabihin ng church na, uy, bigay mo yung 10%. Hindi. Automatic. Aalisin. Di ba? Ito pa yung malala. Sabi niya, pag hindi siya nakapagbigay, pupuntahan siya sa bahay. Sasabihin, bakit hindi mo nabigay yung 10%? Di ba? So, naalala ko lang po, I just wanna share with you, but hindi po tama yun. Di ba? Yes, sinasabi in the Old Testament that sinasabi that we give our 10%. But, aanin mo yung 10%. Aanin ng Panginoon yung 10% kung di naman tapos sa puso. Di ba? Whatever God put you sa puso mo na kaya mong ibigay, mas nalulubog ng Panginoon. Di ba? Hindi yung 10%, but what you can give in your heart. So, yun yung tama. But ito, ang mga false teachers na to, like I said, they push
push yung congregation nila. Magbigay ka na financially, di ba? At yung etong mga Korinto na Kristiyano na to, they tolerated yung pagkaalipin nila sa mga minister na to. So, ang mga Kristiyano sa Korinto ay labis na parang namamangha sila doon sa mga super apostle na sinasabi ni Pablo, doon sa mga eminent apostles na sinasabi ni Paul dito. Kaya tinanggap nila ang lahat ng uring masamang pagtatrato sa kanila. Tinanggap na lahat nila yung mahihirap na pagtrato sa kanila. Sobrang namamangha sila sa imahe ng yung otoridad o yung kapangyarihan na pinapakita ng mga eminent apostles na to na sinasabi ni Pablo. Kaya buong kababaang loob nilang tinatanggap ang ganitong klaseng pagtatrato. Diba? Na ang kinakainis ni Pablo sa mga taga-Korinto. Sadly, maraming tao din are more comfortable dun sa authoritarian na mga false teachers, even ngayon, di ba, na mas gusto nila na mas yung authoritarian na ito yung dapat ginagawa natin sa church. Kesa doon sa binibigay na kalayaan ng ating Panginoon Jesus, di ba? Mas gusto nila na ito dapat yung gagawin natin sa church. Ito yung dapat na lagi natin ginagawa, hindi yun. Hindi yung sinasabi ng salita ng Panginoon dapat yun. Sinusunod yung ako, di ba? Mas gusto ng mga tao yun. Even ngayon, di ba? Then they are with the freedom that is open to them in Jesus Christ. Tingnan nyo yung sagot ni Pablo dito na nakakatuwa. You know, sometimes yung sense of humor na ni Paul nakakatuwa. Sabi niya, to our shame, sabi ni Paul, I say that we are too weak for that. Sabi niya, nagsasalita ako sa aming kahihiyan na kami ay parang mahina. Na, again, yung pagkasarkastiko ni Pablo, confessing that siya ay mahina to abuse yung taga-Korinto. Na napakahina niya na i-abuse ko kayo, sabi ni Pablo, na ginagawa ng mga false teachers dyan. Guilty as charged, sabi ni Pablo, na hindi ko kaya, na mahina ako pagdating sa pag-abuse sa inyo. Diba? Again, like I said, Paul sarcastically says na he regrets not taking advantage sa mga taga-Korinto. No? Again, napaka-strong na reminder sa ating lahat that serving na mayroong pagpapakumbaba, humility, is not, hindi dapat na ma-misunderstood natin na kahinaan. Diba? Dahil itong mga super apostles, o eminent apostles na to, they misunderstood that yung paglilingkod ni Pablo, yung pagpakumbabaan ni Pablo, they misunderstood for weakness. Diba? Na kahinaan. Pero sabi ni Pablo dito, but in whatever anyone is bold, I speak foolishly. I am bold also. O ngunit kung saan man may malakas ang loob, malakas din ang loob ko. Nagsasalita ako dito ng tulad ng isang hangal, sabi ni Pablo. So, the most eminent apostle dito, yung mga false teachers, they are confident, they're bold, proclaiming greatness sa kanilang mga sarili. Diba? So, Paul dito, siya rin ay confident, bold also. But sinabi niya, he will speak foolishly. Diba? Na parang ako, yes, confident din ako, but sa pagsasalita akong ito, parang akong isang mangmang, sabi ni Pablo. Diba? At the rest of the chapter, or the verses that we will read, Paul will foolishly boast about the things that prove him to be a true apostle. Diba? The rest of this verse na babasahin natin, ito yung magpapatunay that Paul is a true apostle, servant of Jesus Christ. Let's read. Sabi niya, mga Hebreo ba sila? Ako rin. Sila ba ay taga-Israel? Ako rin. Mga lahi ba sila ni Abraham? Ako rin. Sabi niya, mga tagalingkod ba sila ni Kristo? Lalo na ako. Nagsasalita ako tulad ng isang hangal. Sa pagpapagal, sagana ako. Sa paghagupit, lalong higit. Sa pagkakabilanggo, lalong marami. Sa kamatayan, madalas.
Hinahagupit ako ng mga Hudyo sa 5 pagkakataon ng 40 maliban sa isa. 3 ulit akong pinalo, binato akong minsan. 3 ulit kong naranasan na nawasak ang barkong sinasakyan. Isang gabi at isang araw akong nasa laot. Madalas akong nasa paglalakbay. Nasusuong sa panganib sa mga ilog. Nasusuong sa panganib sa mandarambog. Nasusuong ako sa panganib mula sa sarili kong lahi. Nasusuong sa panganib mula sa mga hintin. Nasusuong sa panganib sa lungsod. Nasusuong sa panganib sa ilang. Nasusuong ako sa panganib sa karagatan. Nasusuong ako sa panganib mula sa mga hindi tunay na kapatiran. Madalas ako sa pagpapagalang at mabibigat na paggawa. Madalas akong nagpupuyat, nagugutom at nauuhaw. Madalas akong nag-aayuno, giniginaw at walang damit. Sa kabila ng bagay na panlabas, araw-araw ako ay ginigiit ng pagmamalasakit sa mga iglesia. Sino ang mahina at hindi ba ako mahina? Sino ang natitisod? Hindi ba ako nag-aalab sa galit? Kapag kinakailangan kong magmapuri, ipinagmamapuri ko ang aking mga kahinaan. Ang Diyos na pinupuri magpakailaman at Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang nakakalam na ako ay hindi nagsisinungaling. So, in New King James, he said, in 32, sa Damasco, ang namamahalang pinuno sa ilalim ng kapangyarihan ni Haring Aretas ay nagbabantay sa lungsod ng mga taga-Damasco. Ibig niya na ako ay kanyang mahuli. In verse 33, sa pamamagitan ng isang tiklis, ako ay hinugos sa bintana, pababa sa kabila ng pader na nakaligtas ako sa kanyang mga kamay. So, Paul dito, kinumpare niya yung sarili niya doon sa mga false apostles. O like I said, doon sa mga eminent na tinatawag niyang mga apostol. So, siya ay isang Hebreo, kagaya nila. Diba? Siya ay descendant ni Abraham, katulad nila. So, he was no less Jewish. Kung titignan natin, kung titignan natin, was better servant of Christ. Bakit? Because siya ay galing sa lipi ni Abraham. Siya ay isang Hebreo. Diba? Paul, yung kanyang mga ancestor, yung mga kinanununuan pa niya, kung titignan natin, siya ay enough to qualify bilang isang apostol. Di po ba? Dahil hindi lang siya lipi ni Abraham, siya rin ay isang Israelita. Hindi lang siya Israelita, siya rin ay isang Hebreo. Meaning, siya ay isang Jew of Judean descent. Diba? Ibig sabihin, hindi siya taga Samaria. Diba? Kapag tinawag kasing Samaria, hindi gaano pure-blooded na Jew. But Paul here, kung titignan natin kung saan siya nagmula, saan siya, yung lipi niya, ay makikita natin that he is so enough para ma-qualify siya bilang isang apostol. Diba? Pero alam ni Pablo, he knows very well that yung kanyang full-blooded na Hudyo at Hebreo does not make him an apostle. Diba? Nalingkod ng Diyos. But, yung nakakatawa, yung mga sinasabi niyang eminent apostle dito, sinasabi niya na kailangan yun. Diba? Kailangan na galing ka sa lipi ni Abraham, dapat isa kang Jew descent, galing sa Judea, para ka maging apostle. Diba? Para ka maging servant. But Paul knew, alam ni Pablo, na hindi kailangan na full-blooded ka na Israel or Hebrew o galing ka kay Abraham to be an apostle or servant of God. At sabi ni Paul, are they minister of Christ? I speak as a fool. I am more. Tagapaglingkod ba sila ni Kristo? Lalo na ako, sabi niya. Nagsasalita ako tulad ng isang mahal. So, itong mga false teachers na to claim to be minister o lingkod ni Kristo. Kapag ginagamit nila yung term na lingkod ng Panginoong Jesus, parang pakikinggan mo, napaka-honored and privileged title, di ba? As kay Pablo, he will claim also na siya ay lingkod ng ating Panginoong Jesus.
But ini-explain niya o i-explain niya that something far different from what the most eminent apostle na sinasabi nito. Hindi parang na, oo, lingkod ako ng Diyos, pero hindi yung parang honored ka at privilege yung title mo bilang isang lingkod. Alam nyo ba, yung minister ay nanggaling sa ancient Greek word na diakonos. Diba? Ibig sabihin na nag-describe na isa kang humble na lingkod. Diba? Na mapagkumbaba na servant o humble servant. So, itong mga false teachers na to, mga false apostles na to, na tinuro nila yung idea ng minister sa mga Korinto na kailangan yung minister ay ini-exalt nyo at dapat ito ay privilege. Kapag ang yung minister nyo, dapat privilege yan. Sabi ng mga false teachers dito, dapat ini-exalt nyo. Diba? Kay Pablo, wala namang problema yung title na minister. Kay Paul, di ba? Ano yung problema? Ano yung malaking problema ni Pablo dito? Yung understanding of the title na pinupromote, tinuturo ng mga false teachers dito. At ang pinakamabigat ay tinatanggap ng mga Korinto. Even today, di ba? Even sa panahon natin ngayon, that a lot of minister, sabi nila, for Christ, na ini-exalt nila yung sarili nila. Privilege sila. Kung titignan mo sila, para silang hari na nakaupo sa trono. At pinabiling ko rin sila ng mga congregation nila. At yung pinakamabigat pa, tinatanggap ng mga tao. Diba? Yun yung ayaw ni Pablo. Yun yung kinakalaban ni Pablo dito. Walang problema yung title ng minister. But yung understanding doon sa salitang minister. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. So, sa mga following verses, Paul in-explain niya what qualifies him. Diba? Bakit siya tinawag na minister of Christ? Bakit siya naging servant ng ating Panginoong Jesus? Dito, mag-i-expect tayo na iba si Pablo dun sa mga false teachers na sasabihin niya ng mga qualification ni Pablo, di ba? Kung yung mga false teachers, sinasabi nila na kami yung hari, Paul iba yung sasabihin niya dito. Sabi niya, in labor, more abundant. So, sa pagpapagal, sagana ako, sabi ni Pablo. So, ako ay isang lingkod ng ating Panginoon dahil I work harder than any of other apostles for Jesus. Sabi ni Pablo. Yung mga most eminent apostles, mga false teachers, nakikita nila yung pagka-minister ng ating Panginoon is a matter of privilege. Pero kay Pablo, sabi ni Pablo dito, in their minds ng mga false teachers, the more of a minister you were, the less you should have to work and the more others should serve you. Yun yung thinking ng mga false teachers dito, na kapag ministro ka, kapag pastor ka, kailangan hindi ka nagtatrabaho. Di ba? Kailangan, anong ginagawa mo? Nakaupo ka lang, pinaglilingkuran ka. Sineserban ka ng fruit juice ng mga congregation. Mamaya po, serban yung fruit juice. Hindi, joke lang. So, hindi ba ganito yung mga ngayon, like I said, na tinatawag nila yung kanilang mga sarili, minister or servant of Christ? Like I said, nakikita mo sila, kulang na lang sila ay mga sambahin ng mga miyembro nila. Diba? So, hindi lang sa panahon ni Pablo, but sa panahon din natin ngayon ay marami na. And then sinabi ni Pablo, in stripes above measure. So, paghagupit, lalong higit, sabi ni Pablo. So, siya ay isang lingkod ng ating Panginoon dahil siya ay hinagupit many times. Para kanino? Para kay Jesus Christ. Paul, nakatanggap siya ng paghagupit sa mga Hudyo 5 times. Sabi niya, receive 40 stripes minus 1. At sa mga Romano 3 times, I am beaten with rods. Sabi niya. At bakit sinabi yung, ko lang konti yung 40 stripe minus 1?
Diba? Ibinigay ito yung, bakit -1? Binigay yung -1 not out of mercy. But ayaw lang ng mga Jew, yung sabihin na natin, yung mga nagpaparusa sa mga tao ay lumampas yung bilang. Diba? It's not out of mercy. Ay, bawasan nyo dahil masasaktan sila. Hindi. Dahil ayaw nila na baka yung pumapalo ay malito siya at sumobra sa 40. So sabi niya, bawasan nyo na lang ng isa. Diba? So, malupit yung mga Jew noon at mga Romano. So, sabi ni Pablo, in prison more frequently. So sa pagkabilanggo, lalong marami, sabi niya. Si Pablo ay isang apostol, ay isang lingkod ng ating Panginoon dahil siya ay nakulong ng maraming beses para sa ating Panginoon. So, kung titignan natin in Acts 16:20-24 na doon, merong instance na si Pablo ay sinulat niya siya ay nakulong. Diba? Pero sinasabi ni Pablo dito, maraming beses siya nakulong. So, kahit tingnan natin yung Acts na napakagandang libro o sinulat ni Luke, meron pa rin details na hindi nakasulat, di ba? But sabi nga, let it be. Hayaan na lang natin na ganun talaga. And then sabi ni Pablo, in deaths of tent, sa kamatayan madalas. So siya yung lingkod ni Kristo because siya ay muntik-muntikan ng mamatay para sa ating Panginoon. Alam natin na si Pablo ay muntik nang namatay dun sa mga galit na crowd na try na i-execute siya by stoning doon sa Lystra in Acts 14:19, di ba? But marami pang pagkakataon na siya ay muntikan ng mamatay. At sinabi niya rin dito yung incident sa Lystra, recorded, like I said, in Acts 14:19, na sinabi niya na I was one stone, di ba? Dito sa verse na to. So it's the same thing na doon sa Lystra nangyari. And then sabi ni Pablo, 3 times I was shipwrecked. At night, a night and a day, I've been in deep in journey of 10 perils. O 3 ulit kong naranasan na nawasak ang barkong sinasakyan. Isang gabi, isang araw akong nasa laot. Sabi niya. So, siya siyang lingkod ng ating Panginoon. Bakit? Because siya'y naglakbay, milya-milya para sa ating Panginoon. Ipangaral yung salita niya. Diba? Na in-endure niya yung kahirapan ng pagta-travel sa panahon na yon para sa ating Panginoon. Sa panahon natin, kapag tayo ay nag-drive ng malayo, ano yung mararamdaman natin na nakakapagod, di ba? O isipin na natin si Pablo, di ba? Pero yung sasakyan natin ngayon, naka-aircon na. Di ba? Katulad na lang nung sa ladies, nung pinag-drive ko sila sa Bataan. Di ba? Pag uwi ko, pagod na ako. Di ba? Pero kung titignan mo si Pablo dito, hindi man comfortable yung kanyang ginagawa o yung paglalakbay niya. Di ba? Nasa bangka siya. Maraming alon, umuulan, bumabagyo, di ba? Pero wala siyang reklamo. Isipin natin dun sa ancient world ni Pablo kung gaano yung kahirapan niya sa kanyang paglalakbay just to share the gospel. Kung titignan natin yung Book of Acts, mababasa natin na hindi higit sa 18 times journey ni Pablo na sumakay siya ng ship o yung barko, di ba? O yung bangka, di ba? So sabi nga, nung nabasa ko sa isang historian na sinabi niya, wala na atang ibang tao na makakaigit pa doon sa ginawa ni Pablo na recorded na siya ay nag-travel extensively as Paul did, sabi niya, na ginawa extensively ni Pablo. Na wala nang makakagawa kahit sinong tao. Sabi ng isang story na nabasa. So, ganon ka-dedicate si Pablo. Just to share the gospel. So, ganon siya naging lingkod ng ating Panginoon Jesus. Hindi dahil nakaupo siya doon sa silya at pinagiling ko rin siya ng mga tao. Hindi dahil ine-excite niya yung sarili niya at kinukuhanan o ginagatasan niya yung congregation niya. Hindi siya minister dahil doon. He's minister, siya siyang lingkod dahil siya'y naglilingkod sa tunay na Diyos. Diba? And then sabi niya, in perils of water, in perils of robbers, in perils of my own countrymen, in perils of the Gentiles, in perils in the city, in perils in the wilderness, in perils in the sea,
perils among the brethren, in weariness, in toil, in sleeplessness often, in hunger and thirst, in fasting often, in cold and nakedness. Sabi dito. So, siya ay lingkod ni Kristo. Servant of God because na-endure niya, pinagtiisan niya lahat ng mga ito. Lahat ng mga kahirapan, kasakitan, mga discomfort para sa ating Panginoong Jesus. Sa ating modern world ngayon, na sa atin, nandito na lahat, di ba? Nasa atin na lahat. Hindi natin pinagdaraanan yung kahirapan na dinaanan ni Pablo. Kung tutuusin, pag-uwi natin, nandito lang pala, meron na akong tubig, di ba? Pag-uwi ko, buksan mo lang yung rep, may pagkain na ako. Diba? Kung malamig, meron pang microwave, binit mo na lang, di ba? But, hindi katulad ng dinanas ni Pablo. Paul, siya ay namuhay ng napakahirap na buhay bilang isang missionary. Sharing the Word of God, traveling, preaching the gospel. At hindi lamang ang kasakitan na dinanas ni Pablo ang nagpapatunay na si Paul ay tunay na lingkod ni Kristo. Hindi lang yung mga kasakitan na to ang nagpapatunay na siya isang lingkod, na tunay na lingkod ng Diyos. Dahil maraming tao ngayon ang may mahirap na buhay. Dumaranas ng kasakitan din, ngunit hindi naman sila lingkod ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Para kay Pablo, ang lahat ng panganib, paghihirap na dinanas niya, ay kusa niyang pinili ito. Diba? Pero pwede niyang piliin na mamuhay ng iba at hindi darasan itong kahirapan na to. Diba? Itong kasakitan na to na dinanas niya, lahat ng sinabi niya rito, pwede niyang gawin yun. Diba? Ngunit, hindi niya pinili yan. Nais niyang maglingkod kay Jesus. At kung ang mga pagsubok na ito ay bahagi ng paglilingkod kay Jesus, tinanggap niya ng buong puso. Diba? Tinanggap niya, he welcome it. Sige, kung ito yung paglilingkod, bahagi ito ng paglilingkod sa ating Panginoon, tatanggapin ko. Walang problema. Diba? So, masasabi ba natin na ang buhay ni Pablo ay masaya? Masasabi ba natin? Masaya ba yung buhay niya? Nakita natin, nabasa natin, if we read the Bible, kung ano yung kanyang pinagdaanan. Di ba? Ano ba sabi ni Pablo? Tingnan natin sa kanyang sariling salita kung masaya ba siya. Di ba? Because sinabi ni Pablo, he died to himself. Di ba? He died to himself. At sinabi niya in Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live, the flesh I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sabi niya. So dahil dito, sa mga kasakitan ni Pablo, he practiced what he preached. Sinapamuhay niya kung ano yung kanyang tinuturo. Ano bang sabi niya in Romans 5:3? We also glory in tribulation. Sabi. Hindi niya lang ito sinasabi, pero ito'y sinasapamuhay niya. Hindi niya lang ito tinuturo sa mga taga-Korinto, even sa atin. At alam natin ito ay sinapamuhay ni Pablo. Itong mga false teachers na to, itong mga eminent apostles na to, and the Corinthian Christians na puno ng kamunduhan na kasalanan o kasinungalingan. Iniisip nila na in this point, si Pablo ay nawawala sa kanyang sarili. Di ba? Dahil itong mga false teachers na to, wala silang makita na dapat ipagmapuri ni Pablo sa kanyang mga kahirapan. Dahil itong mga kahirapan na to, sinasabi ng mga false teachers na kapag sila'y dumanas ng mga kahirapan na ito, na dinanas ni Pablo, ang Diyos ay wala sa amin, sabi nila. Di ba? Kung ako ay dumanas ng mga kasakitan katulad ni Pablo, isa akong loser. Mahina ako at hindi ako masaya. Yung buhay ko ay napakahirap. Dahil itong mga false teachers na to, they glory
They could only glory dun sa image ng kapangyarihan at dun sa appearance ng success. Kapag wala yung image ng kapangyarihan at yung appearance ng success, sinasabi nila na they felt that God was against them. Na nararamdaman nila na parang ang Diyos ay against sa akin. Di ba? Bakit ganito yung kanilang kaisipan? Dahil yung kanilang kaisipan ay makamundo. Instead of having the mind of Jesus. Yung kahirapan ni Pablo, yung buhay niya, kung titignan natin, sapat na para patayin siya. Diba? Basahin natin yung kanyang mga epistles. Yung kanyang mga pinagdaanan. Lahat ng kanyang kahirapan, enough to kill him. Pero, nothing. At walang sino man ang makakapatay sa kanya until God finish yung purpose niya kay Paul sa mundong ito. So, again, Paul continue yung pangangaral niya na may pagpapakumbaba sa lahat. At sabi ni Paul, who is weak and I am not weak, who is made to stumble, I do not burn with indignation. Sino ang mahina at hindi ba ako mahina? Sino ang natitisod, hindi ba ako nag-aalab sa galit? So, Paul dito, yung pinaka-concern niya ay hindi yung sarili niya. Diba? Kung titignan natin talagang hindi lagi yung sarili ni Pablo yung iniisip niya. Diba? It was for others. Kitang-kita naman natin dito, para kanino yung concern niya? Para dun sa mga Kristiyano sa Corinto. Dun sa mga mahihina, dun sa mga na-stumble. Oo, maraming problema si Pablo. Maraming burdens sa buhay ni Pablo. But, iilan dun ay hindi para sa kanya. Diba? Katulad siya ng ating Panginoong Jesus. Sabi, he was truly other-centered person. Siya, yung iba muna bago yung sarili niya. And then in verse 30, sabi niya, kapag kinakailangan kong magmapuri, ipinagmamapuri ko ang aking mga kahinaan. Sabi ni Pablo. So what Paul, ano yung pinagmamapuri ni Pablo? What are his credentials bilang isang apostol? Ano? Yun lamang mga peklat niya. Diba? The things which concern yung mga kahinaan niya. Yung kahinaan ni Pablo, Paul refers na maybe a specific na sakit o kahinaan. Most likely, yung buhay niya ng kahirapan, hardship, yung mga stress niya na ipinabuhay niya as a whole. So, dito yung mga false teachers, mga false apostles na tinatawag ni Paul na most eminent apostle would never dream na ipagmapuri yung mga bagay na pinagmamapuri ni Pablo dito, na pinagdaanan niya para kay Kristo. Itong mga false teachers na to, they taught yung kahinaan, yung infirmity, yun yung naging kahinaan ni Pablo at yung naglayo sa kanya sa Diyos. Despite ng lahat ng iniisip ng mga false teachers na to, walang pakialam si Pablo. Kung titignan man nila na mangmang si Pablo sa mata nila, sa mata ng mundo, sa church ng Corinto, Paul, siya ay namuhay ng may eternal perspective. Not a worldly perspective. Ibig sabihin, nakatingin lang siya doon sa langit, sa ating Panginoon. Eternal perspective yung kanyang ipinamuhay. Yung kanyang buhay, doon siya nakafocus. Hindi doon sa makamundong perspective. In verse 31, sabi niya, ang Diyos na pinupuri magpakailanman at ang Ama ng ating Panginoong Jesucristo ang nakakalam na ako'y hindi nagsisinungaling. So Paul dito nire-recognize niya that itong mga sinulat niya ay sa ibang tao seems incredible
na nangyari na hindi ibig sabihin hindi maniniwala yung ibang tao. Some magdududa pa na si Paul ba totoo na namuhay ng ganitong kahirap na buhay na like I said, yung mga kahirapan niya can kill him enough na patayin siya, di ba? So Paul alam niya na some of his readers na hindi maniniwala sa pinagdaanan ni Pablo. Probably even more na pagdududahan siya na kaya mo bang ipagmapuri itong mga kahirapan na to? Di ba? But Paul dito gumamit siya ng napaka-strong language na dineclare niya na God, siya yung witness niya na He tells yung katotohanan. Na nagsasabi siya ng katotohanan. Basahin natin, napakagandang nabasa ko as I study the Word of God. Ito yung quote na sabi niya. Sabi ni Morgan, hindi ko alam kung sino si Morgan. Si Morgan sabi niya. So God knows it, sabi niya. He knows what? Sabi ni Morgan. Now all the suffering, knows all the trial, knows all the facts, which He has already referred to, that He is led everywhere in triumph all the way. God knows it. That is the secret of His deepest boasting. Sabi, di ba? So napakaganda. So dito na ginamit ni Pablo. Na totoo, God knows. God knows lahat ng paghihirap ni Pablo. Yung trials, yung mga katotohanan dito, alam ng ating Panginoong Jesus. Diba? Yung pagkapanalo ni Pablo. God knows it, sabi niya. At yun yung sikreto ni Pablo sa kanyang pagmamahuli, sa kanyang mga kahirapan. And then, as we finish, sabi dito in 32 to 33, sa Damasco, ang namamahalang pinuno sa ilalim ng kapangyarihan ni Haring Aretas ay nagbabantay sa lungsod ng mga taga-Damasco. Ibig niya na ako'y kanyang mahuli sa pamamagitan ng isang tiklis. Ako ay inugos sa bintana, pababa sa kabila ng pader at nakaligtas ako sa kanyang mga kamay. So this, perhaps, ito yung totoo na kahirapan ni Pablo or hardship na kinaharap niya for the sake of Jesus. Unang-una, di ba? In Acts chapter 9 verse 23 to 25, if you want to read, doon hindi ko na nilagay dito. So, Paul, inisip niya way back, bumalik siya doon sa beginning ng event na to, na iniisip niya, iniisip niya yung pagtakas niya from Damascus. Ito yung tinatawag na apprenticeship in persecution. Sinasabi niya, ito, ako nagsimula, dito ko nasimulan yung ministry ko, at ganito ko rin tatapusin. At ganito ko rin ipagpapatuloy. Diba? So, ano yung application sa atin ngayon? Ngayong umaga ito? Sa atin na. Itong example dito ay hindi nagpo-prove kay Pablo na siya ay naging successful sa mata ng mundo ito. Diba? Maraming tao ay titingnan yung list. Itong list na to, ito yung sinulat ni Pablo na to. Nawala ako. I'm sorry. Ito. So itong example na to, din-approve Paul na naging successful siya sa mundo sa mundong ito, sa mata ng mundong ito. Many people titingnan itong sinulat ni Pablo nito na sasabihin nila, what a loser. Diba? Sasabihin nila, what a waste. Or kamangmangan. Diba? Dahil itong mundong ito glorifies riches at yung kasikatan. Tama po ba? Hindi yung sacrifice o yung suffering ngayong panahon natin ito. Itong mga bagay na ito nagpapakita na si Pablo ay, yes, physically weak. Diba? Hindi siya isang superhero na kagaya ni Superman na isang ihip lang ng super breath niya ay madidefeat niya lahat yung enemies niya. Bakit? Bakit napapatay ni Superman yung mga kalaban niya sa super breath niya? Mabaho po kasi yung tingin niya. So, but hindi ganun si Pablo. Di ba? It's not like that. So, yet, itong very
weakness ni Pablo, yung kahinaan ni Pablo, highlighted God's grace sa buhay niya. Diba? Yung kalakasan, yung sufficiency sa kanyang buhay para siya ay magpatuloy. Sabi niya in 2 Corinthians 12:9, and he said to me, my grace is suffice you, for the power is perfected in weakness. Sabi ni Paul. So, the world, nakikita nila yung mga meek Christian as weak. Diba? Itong mundong ito, totoo naman, kapag tinitignan nila tayo, na tingin nila sa atin mga mahihinang nilalang. Diba? But God, lagi nating tandaan, chooses the lowly, yung mga bababa, para ipakita that it is His power, hindi yung mga tao, hindi yung mga human who change lives. Diba? Hindi tao ang makakapagbabago ng isang buhay. God, ginagamit niya yung mga mahihina, katulad ni Pablo, diba? Who always running para tumulong na i-build yung foundation for His church, for God, for Jesus. He receives all the glory. Jesus Christ. Yun si Pablo, ang tunay na lingkod ng ating Panginoon Jesus. A true minister of Christ ay hindi pinaglilingkuran na parang hari. Hindi siya nakaupo at merong corona at meron siyang isang scepter na hawak at binibigyan siya ng apple juice. Hindi po ganun ang true minister ng ating Panginoon. Instead, he served like Jesus. Pinaglilingkuran niya ang ating Panginoon at pinaglilingkuran niya ang bawat isa. Anong sabi ni Jesus? As we finish, in Matthew 20, verse 28, sabi ng ating Panginoon Jesus, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. That's what Paul did. He served. Binigay niya yung sarili niya. Even kahit mamatay siya, wala siyang pakialam. Para lamang ipangaral yung salita ng Panginoon. Yun ang tunay na lingkod ng ating Panginoon Jesus. So be like Paul. Diba? Always serve others. Always serve others. But remember, as we serve others, remember that we do it for the Lord Jesus Christ. We don't do it for ourselves. Hindi natin gagawin yun dahil gusto natin makita ng ibang tao. Gawin natin yun dahil gusto nating magbigay ng karangalan, kapurihan at pagsamba sa ating Panginoon Jesus. Katulad ni Pablo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa yung mensahe ngayong mga ganito. Nawa, continue na kami gamitin mo. Continue, mold us and shape us, Lord, in your will, Panginoon. Bigyan mo kaming kalakasan, boldness, Lord, to share your gospel, katulad ni Pablo, Panginoon. At Lord, remind us every time that we serve others, that we serve you, God, we do it for you, Panginoon. At mayroong kalakip na pagmamahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, for this wonderful moment. May you continue to bless each and every one of us ngayong umagang ito, Panginoon. And continue to guide us and protect us as we go in separate ways. We love you, Lord. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. I love you all, guys. Let's stand and worship. Amen.
gabayan ng bawat sa atin. Maraming salamat sa mga salita ng Panginoon. Ito po yung dalangin namin.